Ilonggo. Please subscribe and like. Masaya akong dumating dito kahit na galing lang ako kanina sa Indigenous People Celebration ng mga Ita sa Bamban, Tarlac. Natutuwa ako kasi magandang panahon. Hindi tayo binabagyo ngayon. At siguradong mas marami tayong maibahagi na kaalaman ng mga problema tungkol sa katutubong Pilipino. Ako po ay isang apo ng isang itnag sa probinsya ng Abra. Abra being one of the 7 areas comprising the Cordillera region. And what are those areas? Abra, Kalinga, Apayao, Benguet, Mountain Province, Ifugao, at saka Baguio City. Kaya siguro alam din yung mga Kakanay, mga Igorot, Ibanag, Itawis, lahat, 80% ng population ng Cordillera ay mga katutubong Pilipino. Pero siguro alam ng mga gumawa ng saligang batas natin noong 1987 na there are about 6 marginalized sectors. And one of the 6 marginalized sectors are the indigenous cultural communities. Medyo nakakalungkot lang kasi ang daming mga napanganak na mga kuno-kunong party list pero hindi naman sila nagre-represent ng marginalized sector. Kaya ito yung pagkakataon na malalaman ninyo na I think the most marginalized sector right now are the indigenous people. Karamihan sa amin ay hindi nakapag-aral ng koleyo. Maswerte ako kasi magaling ako mag-basketball. Kaya libre ang aking koleyo. Pero mga 96% hindi po nakatungtong ng koleyo ang mga kapatid naming katutubong Pilipino. Isa yan sa mga gusto namin gawin. Sana magkaroon ng exclusive university ang mga katutubong Pilipino. Kaya yan ang nagiging dahilan kung bakit nadidiscriminate ang mga katutubo. Mahirap na nga, tapos hindi pa nakapag-aral. Kaya madaling apihin, madaling madiscriminate. Kasi ang tingin nila sa mga katutubo, hindi nga nakapag-aral. So marami sa ating mga ibang hindi marunong kumilatis ng mga tao na ginawa rin naman ng Diyos na pagka hindi pala nakapag-aral, pwedeng apihin. Hindi po dapat ganon. Kaya ang Pinoy Ako Party List nandito, nangunguna upang ipagtanggol ang karapatan ng mga katutubong Pilipino. Tama na ang diskriminasyon, ang panloloko sa mga katutubong Pilipino. At masaya akong ipamalita sa inyo na katulad ng mga Ita na kliyente ko rin naman sa Bamban, Tarlac, malapit na kaming makasingil ng just compensation dun sa kinamkam ng gobyerno para gumawa ng mahabang 10-kilometer highway from Clark to Clark City. So naniningil ako ng 600 million doon. Tapos yung mga Ita, dapat may 20% share sila sa lahat ng pauban doon sa Clark, pero hindi naman sila nagbabayad. Yan ang mga very clear case ng mga pang-api. Mga kliyente ko rin, mga blaan sa South Cotabato, may 6,824 hectares sila na ancestral land, pero somehow ang ating gobyerno noon ay corrupt. So, imbes na nabigyan ng ancestral domain title yung mga katutubo, abay mga fake na farmers nabigyan ng CLOA. Yung CLOA, kunya-kunyari may land reform, pero nawala na yung lupa na yun. Samantalang dapat dineclare ng ating Ferdinand Endralin Marcos, na tatay ni Bongbong Marcos, na yung lupa na yun sa South Cotabato na ngayon punong-puno ng pineapple, ay lupa ng katutubo at hindi lupa ng mga fake farmers. Biro mo, mga bilyon-bilyon na dapat tinamasa na ng mga mahihirap. Mahirap pa rin ngayon.
sabi nila, magre-revolusyon na lang kami, Atty. Hill. Kasi wala naman nangyayari sa aming laban. Sabi ko, wag muna, hintayin muna natin na makatungtong Pinoy. Ako ay party list sa Kongreso kasi ipaglalaban namin ni Bong Cruz at saka mga iba pang nominees na ang karapatan ng IP at saka mga obrero may tatayo sa entablado for the first time in many years. Wala naman tumatayong katutubo talaga para ipaglaban ng katutubo. Pero promise ko, hindi kami matatakot sa mga mayayamang oligarchs, sa mga mayayamang mining companies, mayayamang logging companies, mayayamang developers para ipaglaban ang karapatan ng mga katutubong Pilipino at mga obrero. Maraming salamat. I am also a member of Pinoy Ako. Before anything else, I'd like to say I'm a very proud member of Pinoy Ako. For the past couple of months, I've experienced going down to the grassroots of the indigenous community. As a member of the Pinoy Ako organization, we went to far-flung areas of the indigenous communities, and we were able to not only had a discourse and talk with these indigenous people, but we were also able to firsthand talk to them to what they need and what they are currently facing. For the past couple of months, we went down to Mindanao and even went to Buscalan. And to tell you, going to the areas where the indigenous people or the indigenous communities are situated, arriving there is not easy. It would take, the areas going there is even treacherous, and these people, it would really take hours for you to get there. And upon reaching there, they've been telling us that there have been problems with, an example of it is healthcare. They told us that to even reach even the hospital, it would take time for them to even reach this area. So one of our, I'm very proud that as a member of the Pinoy Ako, we were able to reach these indigenous communities, and we were able to conduct not only medical missions, but as well as sending relief goods to these people in these areas. And it's just sad that upon getting to know these people, actually they're very resilient individuals once you get to know these people. So being a part of Pinoy Ako organization has been very life-changing because not only these people will be able to have proper representation in Congress, but also hopefully we will become a voice as well here. The Pinoy Ako will become their voice. So thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Atty. Apollo Emas from Pinoy Ako Party List. Isa po akong miyembro ng Pinoy Ako Party List at isa rin po ako sa mga abogado ng aming organisasyon. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kaibigan natin sa media na pumunta ngayon para marinig ang aming bukasiya. At welcome po kayo na magtanong kung ano po ang gusto niyong malaman tungkol sa Pinoy Ako Party List. Ulitin ko po, ang Pinoy Ako Party List, kami po ay mga Pilipino para sa advokasya ng mga katutubo at mga obrero or mga manggagawa. Yun lamang po, maraming salamat po. At si Sir Danny Castillo. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Danilo Castillo. Ako po ay isang miyembro ng Pinoy Ako Party List. Ang advokasya po namin ay isang tumulong sa mga katutubong Pilipino upang sila ay matulungan. At kami po ay nagbibigay ng isang medical tulong at sa mga obrero po.
Maraming salamat sa tanong mo. Ang batas sa Indigenous Peoples' Rights Act ay noong 1997 pa. Kaya ilang taon na nakalipas. Pero marami tayong nakikitang butas na dapat matakpan para lalong mapagsilbihan ang interes ng mga katutubong Pilipino. Una-una, yung National Commission for Indigenous People, parang kawawang cowboy lagi. Kasi ang budget na nakukuha niya, ay siguro maswerte na kung may 300 million. Dapat ang National Commission for Indigenous People, parang yung DepEd, dapat parang DPWH. Kaya ako ay mag-propose ng bill na ang budget dapat ng NCIP ay mag-increase ng 50 times. Like, hindi naman masamang managinip na humingi ng 5 billion na punto para sa NCIP. Para talagang makagalaw ang ahensya na yan para matulungan ang mga katutubo. But what's happening? They cannot even go out to the mountains just like my Panyera told us. Because wala silang pamasahe, wala silang panggasolina, wala silang mga sasakyan. Kaya napapabayaan tuloy yung marginalized sector na yan. Pangalawa, ang IPRA law ay nagsasabi na hindi daw basta-basta pwedeng ibenta ang lupain. Pwede lang maupahan. Pero para sa akin, because of that provision, hindi tayo nakaka-imbita ng mga foreign investors para ma-develop yung libo-libo hektarya ng ancestral land. Kaya ilang dekada na, siguro 100 years ng dekada, na ang mga natural resources ng katutubo ay nakatiwangwang lang. Kaya mahirap ang mga katutubo. Kaya we will propose a bill that would allow the indigenous peoples to be able to sell at least, at most pala, 20% of their land. Siguro yung 80%, sige, huwag natin ipapayagan na maibenta. Kasi pagka-benta naman ng benta, after 10 years, wala na silang lupa. Pero at least I think na if we have the liberty to be able to invite foreign investors, say, maglagay ng large-scale cattle raising, wala tayong katutubo na mga lupa na libo-libo ang baka. Samantalang pagka namasyal ka sa California, ang cowboy, hindi na cowboy, kundi helicopter na nag-guide ng mga baka. Tayo, malayo tayo doon. Nakikita lang natin ang mga baka-baka natin, palima-lima, pasampu-sampu. Dapat libo baka. Kasi ang dami natin mga lupa na masasarap naman ang grass na pwede nilang kainin. Yun. Meron pong provision ang IPRA law na nagsasabi na kami na katutubong Pilipino ay may priority right in extracting natural resources. Ang ibig sabihin ng extracting, yung lupa na yan, kami ang unang dapat magbungkal yan para hanapin yung gold, nickel, copper, chromite, iron ore, lahat. Pero what's happening is that nauunahan tayo ng mga kapitalista dahil wala tayong pera. Kaya dapat nga, sa isang press con na nasabi ko, maglaan rin ng another 5 billion para magkaroon ng pautangan ng mga katutubo. Pwede nating tawagin niya na Indigenous Peoples Bank. Walang pinagkaiba sa Development Bank of the Philippines. Walang pinagkaiba sa Land Bank of the Philippines. Pero mga katutubo, pag pupunta sila sa mga bangko,
ang unang tatanungin sa kanila, anong iko-collateral mo? Kanti? Yung pagtatawanan nila. Kasi sasabihin nila, hindi mo naman pwedeng ibenta yan eh. Pwede mo lang ipaupa. Kaya uuwi na, iiyak-iyak na hindi pa rin nasolve yung kahirapan ng mga katutubo. Isa sa mga sinasabi sa Section 57 ng IPRA Law, ang mga katutubo ay may pangunahing karapatan para i-harvest ang natural resource. What can you harvest as a natural resource? Sa mga libo-libong hektarya na ang dami-daming punong kahoy. Ang dami-daming punong kahoy, nagkatandaan na pagka bumagyo lang ng konti, natutumba. Kasi matanda na. Ang matandang punong kahoy dapat hina-harvest. Hindi natin pababayaan na matutumba na lang kasi marupok na. Kasi ang matandang kahoy, hindi na pwedeng gawing furniture. Wala na, abo ang makikita. Kaya bago maging abo ang punong kahoy, sabi ng batas, you have the right to harvest it, make it into lumber, and then sell it, and then as long as you replace what you have got with tree planting again. And what is the best plant that can be planted when we cut down mature trees? Bamboo, kawayan. Ang kawayan, 5 years lang, kikita na tayo ng napakaraming dolyares, milyon-milyon na tinatawag na carbon credits. Siyempre, hindi nyo pa masyado naririnig kung ano yung carbon credits. Pero yan ang reward na binibigay ng United Nations sa mga bansang nagtatanim ng napakaraming kawayan, katulad ng China. Ang China kumikita ng $3 billion every year. Bakit? Kasi 2 million hectares of their land is planted to bamboo. Ang bamboo, malakas makahigop ng carbon dioxide, pinakamalakas rin bumuga ng oxygen. Kaya yan ang gusto ng United Nations, mga industrialized countries, para panlaban sa climate change. Pero sana, kung mapapangunahan ng Pinoy Ako Party List yung bill na yan, we will even require all people. We are 102 million. Magtanim lang ho tayo ng tigli-5 bamboo. Pumunta ho kayo sa bahay ko, nagtanim po ako ng 50 na bamboo. Kaya pag tinitingnan ng bahay ko sa Blue Ridge, parang akala ko forest. Kasi mahilig po akong makakita ng bamboo. Bamboo, pagka nagtanim tayo ng bamboo, hindi tayo mababa. Kasi ang roots ng bamboo, napakalakas mag-hold ng soil. Hindi magkakaroon ng soil erosion, hindi rin magkakaroon ng landslide. Ano pa? Last. Medyo masyado na mahaba yung sagot ko. We have the right to develop our libong hektarya. When you say develop, kailangan may punto pang develop. Problema wala, pero hindi tayo nawawala ng loob. We have the right to develop housing. Lahat ng katutubo, ang bahay nila, bahay ng mahirap. Pero pwede naman tayong gumawa ng napakaraming bungalow sa murang halaga kasi marami tayong mga mature trees na puputulin at yun ang gagawing lumber para sa mga bungalows nila. Meron po akong project, 4,000 bungalows sa Jensan. Bumili po ako ng 101 hectares sa 500 pesos per square meter lang. Malapit na ako magpagawa nun kasi makakayaya na ako ng isang investor magpapautang sa akin ng 1 billion. Pero kung gusto niyo bumili, 4 million lang. 70 square meters yung bungalow, 150 square meters yung lupa. Sa napakagandang lupa sa Barangay Tumbler, Jensan, South Cotabato, malapit sa Sarangani Bay. Yan po ay isa sa mga obsession ko, patulad nung gawa ni PBBM. Sabi niya, gusto ko in my 6 years as President, I want 1 million housing units to be built para yung mga walang bahay, magkaroon ng bahay. Are we on target? No, we are not on target. Why? Because the shoot is hobbled by bureaucratic red tape. So, kailangan isang diktador dyan para sabihin, hoy,
pautang kayo para magkaroon ng developer. Eh, nangyayari, bago ma-approve yung loan ng developer, mabuti na 1 taon, 2 taon. Mabuti na may Pag-ibig. Ang Pag-ibig, napakagaling mo na ahensya kasi sila ay full support sa pambansang babahay para sa lahat ng Pilipino. Narinig nyo na yun? PPPP, For Peace Housing Project ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun daw, ang mahabang sagot ko, sorry. I occupied the time of the other resource persons, but yun lang talaga. Lahat yun.